the same time. Sir, para po sa publiko, paano po ninyo ipapaliwanag yung issue nga po ng restitution sa korte po? Hindi, kasi ang solian kasi, ang solian ng yaman na hindi dapat kinuha ay isa yan sa mga prinsipyo na hindi lingid sa ating lahat bilang mga Pilipino. Lahat naman tayo nakaranas na nawala isang bagay at nais natin ibalik lang ito. Kaya lang, siyempre, pag meron ng obligasyon sa batas, kinakailangan ang korte ang tumingin talaga dyan sa obligasyon. At para magkaroon ng magandang samahan ang tigausig at ang magdidesisyon dito. Kaya yan ang aking imumungkahi muna, kung pwede ko muna silang kausapin, upang magkaintindihan tungkol sa restitution, tsaka anong epekto nito sa mga kaso na i-file. Kasi mas mabilis siguro magkakasulian kung mas gagaang ang kaso. O kaya minsan, di ba, gano'n naman talaga ang nangyayari dyan. Plead guilty to a lesser offense, or sometimes, you get away with something lighter kung good faith ma-determine natin. Kaya maghahanap tayo ng magandang timpla in the interest of justice. Kasi kung aabutin din tayo ng taon-taon na sa paghahabla, eh mabuti nang makuha na ng bayan yung dapat isauli. Yun naman ang talagang mahalaga. Pero, siyempre, yung mga dapat parusahan, paparusahan pa rin. Yung mga talagang nabaliwala ang batas, eh, kailangan siguro managot din. Kaya kailangan ng guidance din. Magkaroon ng dialogue ang court kasi hindi pa nangyayari ito eh. Hindi pa ito nangyayari sa talambuhay ng Pilipinas na bilang isang republika na ganitong uring kabalastugan ang nanaig sa flood control project. Napakalaking pera ang nawala dito at napakasakit yan sa bawat Pilipino. Sir, ang Sandigan Bayan nag-draft na rin daw po ng bagong rules para mas mapabilis po nga yung filing ng criminal cases sa flood control at to give way rin daw po sa mga ipafile nyo. Are you aware of this na rin? Yes, I was told about it. I was told that the Sandigan Bayan is now trying to craft its own rules of procedure, probably for the continuous trial of cases. I requested that already from the presiding justice 10 days ago. Actually, the first day that I went into office to be briefed, she was one of those who briefed me. Justice Geraldine Ekong briefed me about the Sandigan Bayan and the problems that are there as cases of jurisdiction may be problematic also. And the caseload of Sandigan Bayan, etc. So we will ask for them to advise us properly also. Sir, last week po, we talked to Secretary Vince Dizon about Yes. dun sa possible links ni Senator Bongbong sa mga Diskaya. May update po ba tayo doon? The Diskaya cases are being investigated now. At we're gathering enough facts. Kaninang umaga, meron akong bisita from DPWH who will formally assist the Office of the Ombudsman with regards to documentary requirements. Kasi ang papeles niyan, mahalaga, maikasa. Example ko lang sa inyo, yung payment vouchers, no, nabayaran na yung proyekto, tapos hindi pa naman kompleto, nabayaran ng disadvantage to the government yan, di ba? Yung mga dokumentong ganyan, nahirap hingiin isa-isa kung wala ka talagang contact na in charge sa loob ng opisina ng DPWH. So, I was with an undersecretary this morning who committed to be on call to the Ombudsman's office to furnish us with the evidence necessary and the documentary requirements necessary to be able to file and prove the cases that we will file. Sir, pinag-aaralan nyo rin daw yung links po ng mga Revilla. Kasama yan eh. Kasi nga, ang conflict of interest kasi, cases, very interesting yan. Kasi nga, nagkaroon na nga ng ganung usapin sa Kongreso nung araw pa. Nung nandun pa nga ako eh, nag-uusap na. Kasi nga, bakit ka mangongontrata sa sarili mong distrito o sa sarili mong teritoryo, or even as a congressman, bakit ka makikikontrata sa gobyerno? Yun talaga yung issue dyan eh. Di ba? Conflict of interest yan. Especially that in the legislature, you craft the budget and you have a vote in the budget and you have hearings in the budget. Kahit good faith ka dyan, foul pa rin eh. Good faith does not mean
that you will be acquitted of any charge pagdating dyan sa conflict of interest. So, yun lang. That's why, isa pa yan sa magiging dialogue namin, maging dialogue proposal ko sa courts. Kasi nga, yung itong conflict of interest cases, low-lying fruit yan para magkaroon ng restitution. So, yung formula needed para madala ang tao, hindi na umulit, at mamili na kung magnenegosyo o maglilingkod. Hindi pwedeng sabay. Yung magnenegosyo at naglilingkod. Di ba? Ano yan eh? Conflict of interest cases yan. Ano niya, isa lang naman sila eh. I'm not pointing to them as the only people who may have done this. There are 67 to 70 politicians or political families that may be involved in this. Pero ang low-lying fruit dyan, yung mga talagang direct relationship, talagang nakakagulat, andyan pala, nakaumang lang sa harap mo. So, yan ang mas madali i-prove, di ba? So, kakausapin natin muna. At I sent word also to one of my friends in Congress na kausapin na ang speaker at magkaroon na ng dialogue rin dito para matapos na. Kasi malaking pera ang pwedeng isauli sa atin dyan pag may conflict of interest. Malaki. Kasi mawawala ang profit, mawawala yung maraming bagay, and hindi naman sila pwedeng kumita sa conflict of interest cases. So malaki mababalik sa bayan. Sir, nag-meeting kayo, di ba, ni Mayor Macalong? Hindi kami natuloy. Hindi kami natuloy. But I viewed the projects, no? Marami kasi yung projects na yan sa Benguet area, tsaka sa Zigzag, sa paikot ng Baguio, sa Mountain Province, tsaka sa Benguet, at the other provinces within the Cordillera. So, marami na ako nakuhang word about, kasi umakit ako doon, may kausap din ako mga locals na engineers who talk to me about it. Yun nga, yung overpricing at labor-only contracting na nangyari. Ayun ang sinasabi sa akin ng locals. Somebody supplied the rock netting, and then somebody just supplied the labor. And it was not really much of a, it's not rocket science to be able to do that. Pero the pricing seems to be outrageous, disadvantageous to the government. So yan diyan kami nagsisimula dyan, sa rock netting. But I will talk to Mayor Magalong. He's asked me to come back, and I intend to go back to Baguio. But probably in November already for the rock netting issue. Kasi yun ang mainit dyan eh. Reports of around 400% overpricing of the materials used for rock nets. Sir, kanina pong umaga or this day, sir, si Senator Risa Hontiveros, sinapublikan po yung SAD-N niya, sir. Okay. What is your take po sa mga initiative na ganito, lalo na sa mga politicians? It's good. It's good. Oh, it's good. Oh, tama yan. Do you recommend, sir, sa ibang politicians din na kahit wala pang request sa ombudsman or any requesting party, is a public... I wouldn't impose it on anybody. Kanya-kanyang decision yan. But, we will get used to it. Ang mahalaga, we get used to the idea that everything has to be transparent. I think that's the way to start. I'm not worried about the SAL-N issue. I think that sooner or later, the culture of transparency will prevail in our country. Yun naman ang gusto natin. Kasi accountability will always go with transparency para makikita ng tao talaga na sincere ka sa ginagawa mo. Kaya sabi ko nga yung kaninang pinag-uusapan, maglilingkod ka ba o magnenegosyo? Pero hindi pwedeng habang naglilingkod ka, nagnenegosyo ka ng kontrata ng gobyerno kasi sa paglilingkod mo, nagdidesisyon ka sa pondo na ilalagay doon. Yung boto mo sa budget ay napakahalaga. At talagang dahil trabaho mo yon, hindi ka dapat nakikihalo ng negosyo rito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.